Hi everyone, so I'm here at the Metro Balayan Medical. So my grandma is here. So I'm with my sister. So we will go upstairs because this is the hospital. Sir Steve, thank you so much again for sharing your blessing to my family. I really appreciate it. So I will video on the sa loob guys kasi bawal mag-video dito sa labas. Hi everyone, so oo nga, di mo dito na kami sa may hospital. Punta kami sa may kwarto ng lola. Sir Steve, thank you again for helping my grandma. It's a very big help. Thank you so much. This is the room of my grandma. Tulog. My grandma is sleeping. Sir Steve, this is my grandma. We're here at it's a private hospital. The Metro. We're here at my grandma's room. Sir Steve, thank you again for sharing your blessing. They stopped this, Sir Steve, because we need to pay first for her medicine. So the hospital, stop her medicine. So the money that you give to me, I will give it to my auntie. So she will pay. So the treatment will go again. The nurse. 155. Lona. So, Sir Steve, thank you again for sharing your blessing to me and to my family. It's a very big help to my grandma right now because the medicine is stopped now because we need to pay the medicine before we inject to my grandma. And it's a very big help, Sir Steve. Thank you so much. Siya ay tulog. Ate, ano nga mga ng nanay sa akin? Ano? Meron po ata yan. Ang alam pagkakano ko ay may diabetes po ang nanay, diabetic. And meron din sa puso. Meron po sa puso ang nanay. Meron din meron siyang heart disease and diabetic. Kanina nga ay kinuhanan siya ng dugo, chinek yung kanyang sugar. Ang sugar niya ay 155. Ate, anong BP ng nanay kanina? 90-60. Tulog siya. So, I will give the money to my auntie. Yeah, this is my auntie. Sister of my mother. So, I will give her the money. So, she will pay it on the cashier. So, the medicine will go because tinigil po yung gamot na nanay kasi kailangan nga muna pong bayaran namin yung gamot bago po siya bigyan. May billing na kasi may billing na. Magkano na bill na nanay? Dito magkano na po ang bill? Ang kagabi is ang running bill na nanay is 45,000 last night. Pero, at tumakbo na ulit siya ngayong maghapon. Wala ka din doctor. Hindi pa kasama ang doktor at ang kwarto sa 45,000 na bill. Tulog siya ngayon, nagpapahinga. At hirap din magsalita ngayon ang nanay. Nahirapan siya magsalita. Kasi nga po itinigil po aring kanya at wala na nga pong gamot. Ay, kailangan muna po siyang bayaran bago po bigyan ulit ang nanay ng gamot. So, ibibigay ko po sa aking tita yung pera. Sir Steve, thank you. Thank you for always helping me. Thank you talaga, Sir Steve. I will give the money to my auntie because she's the one who will pay on the cashier for the medicine. Thank you so much, Sir Steve. Ayun, kung malaki ka ngayon sa tito. Kaya nga. Sir Steve, look my auntie. Hindi, nagmukha kang malaki. Nagmukha ka lang malaki dahil maliit ang katabi mo. Thank you talaga, Sir Steve. Our height is very small, very small.
Also, my grandma is small. Kasalanan to ni Lola kung ba't tayo maliliit. Yun naman lahat. Yeah. My grandma is still sleeping. Thank you. Oh, thank you. Thank you, Sir Steve! Po yung una. Yung pangalawa, yung ating mong pangalawang problem, yung hilo. Di ba sabi ko nga, ang una, ang hilo, pinagmumulan ko ay sa tenga. Most commonly po yun. Pero yung pangalawa ko, sa utak. Ngayon po, doon sa utak, si lola ko ay may tinatawag tayo subdural hematoma, may pagdurugo sa utak. Definitely, dapat po ini-evacuate, ibig sabihin, ino-opera. Siyempre sasabihin, Dok, may edad na ho ang pasyente, hindi na ho opera. Yung number 3 po, may problema po tayo sa pag-ihi. May infection, kaya ginamot ko na rin po. Di ngayon, ang problem ko lamang lula ay syempre medyo hindi ko nabibili o nadidelay ko ang pagbili ko ng ating mga gamot, lalo na yung sa puso. Di ang sa akin po ay kung hindi ko talaga kaya, pwede naman mag-transfer sa ibang hospital. Yung nga lamang po, ay hindi ko lang magamay ang gamutan nila. Kasi kami po, nahihimay-himay ko sa inyo ang problema. Anyway po, ay pilitin pa rin po sana na makabili ng mga gamot. Pero ano daw ang sabi ng inyong mga kamag-anak? Ano kung sabi? Uuwi na? Hindi ako nag-desisyon. Ako pwede. Uuwi na ako. Ganito kung talaga kayo ay uuwi, wala naman problema sa akin, di magsasayang po kayo ng waiver. Na kayo po ay may desisyong umuwi. May ibibigay ko akong gamot, hopefully po ay makatulong pa rin po sa inyo. Pero yun po yung sa akin. Di pag-usapan po ninyo, kung ano ho ang desisyon, and then mag-inform lang po sa nurses. Regarding po sa kanya. Kasi alam mo ko, ari ho ay may pinag-iba, kaya ho arigat na eh. May pinag-iba ka na, Sige po, Lola. Talikod po kay Lola. Ikaw malalim. 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 Sige. Di pag-usapan niyo po kung ano ang final decision. Mag-inform po sa nurse station. Pero sa akin po, siya po ay may tinatawag tayong cardiogenic shock. Nagsashock po, ibig sabihin, bumibigay ho ang puso, kaya ho ang BP niya bababa pa. Pero pag-usapan kung decision ho ng matandang umuwi, i-respeto po ninyo, nga lang po, alam niyo lang po yung rest. Okay? Gano'n ko lala yung pagdurugo na siya. Medyo malaki po yun eh. Sabi chronic subdural hematoma, pero yun ho ay dati na. Although common yan sa mga umiedad, nagkakameron po nung ganon, pero yun po ay dinidrain, ino-opera. Minsan ho sila nakakalakad po ng dire-diretso after nun. Pero syempre, iisipin nyo, syempre, gastos po. Medyo, ayun po. Di pag-usapan nyo rin po. Okay? Sige po, Lula. Sige pa. Balik pa Bye-bye, po. bye-bye. Pinsan. Lolet. Bye-bye. Lagyan mo ito tubig. Yung sabaw. Maalat ba ang sabaw, te? Ano ba ito? Skyflex? Skyflex. Skyflex na lang. Sasaw sa tubig. Skyflex na lang daw. Sasaw sa tubig, nanay. Ibili tayong Jollibee. French fries. Soft drinks pala. Gusto niya nanay, soft drinks. Yan, kasi soft drinks niya. Tinda pa kayong tinda ng coke eh. Soft drinks eh. So, ayun guys, lumabas na muna ako para mag-video kasi kinakausap nila doon ang nanay. Ang sabi nga po ng doktor ay kailangan operahan ang nanay kasi may nagdurugo sa kanyang utak. At yung puso niya ay nagbabara din.
meron din siyang diabetes. Sabi naman ng doktor, kaya daw may pagdurugo sa utak niya is dala na daw ng katandaan. Mag-uusap-usap kami pamilya kung magiging desisyon ay kung pagpapatuloy dito sa ospital or ililipat o iuwi namin siya. Pero nagdesisyon na ang lola ko na gusto niya umuwi na ng bahay para hindi na lumaki yung aming bill dito sa hospital kasi ang bill niya sa gamot is 45,000. Hindi pa kasama yung kwarto yung doktor. Hindi namin alam kung saan namin kukunin yung gano'ng kalaki pera. Yung binigay ng Sir Steve, ibabayad lang namin siya sa gamot pero kulang pa din na 25,000 para tuloy-tuloy yung gamutan niya. At sabi nga ng doktor kanina ay mahihirapan makagaling agad ang nanay kasi hindi dire-diretso yung pagbibigay ng gamot kasi nga po kulang kami sa financial para bilhin yung mga gamot niya, lalo na yung sa puso niya kasi ayun yung pinakamahalagang gamot yung sa puso niya. Kailangan din maoperahan agad siya sa ulo kasi nga nagdurugo. So, ang desisyon ng lola ko is gusto niya umuwi pero ayaw namin pumayag pero ayun ang gusto niya, umuwi na lang sa bahay. Desisyon niya is umuwi na lang siya para hindi doon mahirapan mga anak at mga apo niya. Kasi pag inilipat naman namin siya sa mga public hospital, mahihirapan kami. Hindi kami pwede lumapit sa kanya, hindi namin siya makikita. Dito, nasa private hospital kami pwede kahit inanong kasama niya sa kwarto, maalagaan namin siya. Pero sana nagbago pa din ang isip ng lola ko. Sana makonvince namin siya kung dito na lang muna siya sa ospital. So, ayun guys, dito na po kami sa Bukana. Umuwi na po kami. Gawa po na wala po kasi mag-aalaga sa dalawang bata. Hindi po ako pwede tumigil po ng matagal doon sa ospital. Kasi nga po may dalawa po ako maliit na bata. Pero naiwan naman po doon yung aking tita at yung pinsan ko po sa April. Sila po magbabantay sa nanay ngayong gabi at pupunta po doon yung aking ate. Yan. So, bukas po ay baka bumalik din po ulit ako sa ospital kasi uuwi po yung bunsong kapatid ni na mama. Nasa Mindoro po siya ngayon at uuwi po siya bukas kasi kailangan na po namin magpunta lahat doon para mag-usap-usap po kung ano po ba magiging desisyon. Yun nga po, nagdesisyon po ang lola ko na gusto niya po umuwi sa bahay. Sa bahay na lang daw po siya magagamot. Pero syempre, bilang mga apo po, mga anak, kailangan pa din po namin magdesisyon ng maayos para po sa kabutihan ng aking lola. Yan. Para po sa kabutihan ng lola namin. Kailangan po namin talaga mag-usap ng maayos. Sa hindi po nakakaalam is patay na po kasi yung mama ko. Kaya kami po magkakapatid yung napunta po doon. Kasama po nila kami sa pagdesisyon kasi wala na nga po yung mama namin. At pupunta po doon lahat ng mga kapatid ni mama, mga pinsan ko po. Para nga po yung masaya po kasi ang nanay, ang lola ko kapag kumpleto po kami lahat magpipinsan, kumpleto po yung mga apo niya, yung mga anak niya. Masaya po siya. So, siguro sa ganung paraan po, pag nakumpleto po kami doon sa hospital, ay maging mabuti kahit papaano ang kanyang kalagayan. Kaya po, pipilitin namin makapunta doon para makapag-usap-usap na din. Iniisip lang din po siguro ng lola ko, iniisip niya din po kami na ayaw niya po kasi kaming nahihirapan dahil malaki na nga po yung bill namin sa hospital kasi it's a private hospital po. Nag-advise naman po sa amin kanina yung doktor niya na nasa sa amin naman daw po yung kung gusto po namin ilipat ng ibang hospital or iuwi na nga lang po at re-resetahan na nga lang po niya ng gamot.
Nagsalita po talaga ang lola ko kanina na huwag niyo po tanungin ang mga apo at anak ko. Ako po magdedesisyon. At gusto niya nga po talaga umuwi. Medyo nahihirapan lang po talaga kami magdesisyon kasi kanina nga po sobra na po yung iniyak ng aking tita. Iniyak na niya lahat ng nararamdaman niya kasi parang sasabog na siya. Siya po yung nagbabantay sa lola ko. Siya po yung nasa video ko kanina. Yung pinagbigyan ko po ng pera. Yan. Siya po yung nag-iintindi sa nanay. Siya po yung naglalakad ng mga papeles po para po makahingi po ng tulong sa mga konsehal po ng bayan. Kay mayor po. Siya po yung nalapit doon para makahingi po ng tulong. So, ayun nga po, ang sakit po ng nanay is meron po siyang heart disease and her brain is bleeding, guys. So, she really need operation. The doctor said she really need an operation because her brain is bleeding. And you know what, her heart disease is getting worse. It's getting worse, guys, because she didn't take all the medicine because we don't have enough money, and she also have diabetes, yeah, and infection on her urine. Masyadong lumabas lahat ng sakit niya ngayon namin nalaman. Pero nag-chat nga po yung ninang ko sa GC namin na nagsabi daw po ang doktor ng lola ko na baka po hindi po kayanin ng lola ko ang operasyon kung ooperahan man po siya. Kasi medyo matanda na po ang lola ko. My lola is 85 years old. So, sabi po ng doktor niya is baka po hindi niya po kayanin kapag inoperahan po siya. Kaya po napapaisip po talaga kami lahat kung magpapa-opera or hindi. Kasi kung magpapa-opera man po, malaki po ang hingi ng ospital kasi operahan po sa kanya is ang kanyang ulo, ang kanyang utak kasi nagdurugo nga po to. Namuuna daw po yung mga dugo sa utak ng lola ko kasi sinitiskan po siya. Yan. Naglabasan lahat ng sakit niya ngayon. Na-confine siya sa hospital kasi they do some laboratory tests. Kaya nalaman po namin yung mga sakit niya. Yung first time na pina-check up po pala siya dun sa hospital is sabi po ng doctor is cardiac arrest. It's a cardiac arrest on her because she have a heart disease. But fine, thanks God. Okay po ang nanay po kahit po siya ay na-cardiac arrest. Malakas po siya noon. Ang naging problema lang po sa kanya is hindi po talaga siya makalakad. Ayun po yung time na dinalaw namin siya sa bukid. Umuwi po kami doon magpipinsan. Tsaka po yung mga kapatid ni mama. Dinalaw po namin siya doon. And then, kinabukasan po umaga, nag-chat po yung pinsan ko na kinonfine nga daw po yung lola ko sa hospital kasi nanghihina na daw po ito. Nanghihina, tas kanina nga po is nung pumunta ako sa kanya is hirap na hirap po siya magsalita. As in, nahihirapan po siya magsalita kasi nga tinigil po yung mga gamot niya at ayun nga po yung puso niya ay nagbabara. Yeah. So, I will update you guys when I go back tomorrow on the hospital. Sir Steven, thank you so much for for sharing your blessing to my family. Thank you so much. May God bless you more, Sir Steve, because you're such a good person. Thank you. So, guys, update ko po kayo bukas kung ano po ang magiging desisyon ng aming buong pamilya. So, see you on my next vlog, guys. Bye-bye. Love you all, Sir Steven. Thank you so much again. It's a very big help to my grandma. Thank you so much. I love you. Always take care. Bye, guys. See you on my next vlog.